Hi guys, Min of Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so let's start po with Taurus. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay. So, we have here the Nine of Wands and the Strength card. Okay. So, maaaring sa mga susunod na mga araw, you will feel stronger. Okay. Or parang pinoprotektahan mo yung self mo dito. Mas nagiging maingat ka. You're finding the courage, kumbaga, or iniiwasan mo yung mga bagay-bagay na makaka-hurt sa iyo. Okay? And then, let's see. We have here the Three of Wands. So, this is your way of moving on. Okay? Parang, pwedeng napagod ka na dito. Hirap ka na. Kaya parang nagpapaka-strong ka dito. At ginagawa mo yung makakaya mo para mag-move on. And then we have here Justice. Na you want to make things right or you know na ito yung tama na gawin. Ito yung kailangan mo na gawin. Okay? And then we have here the Chariot. So again, it's a moving card. So talagang nandun ka sa proseso ng pag-abante, pag-move on. Okay? Or making improvements with yourself. And then we have here the Fool. So ibig sabihin, parang it's a beginning of a new journey for you. Handa ka na sumabak. Handa ka na tuklasin, ganyan, mag-explore, or ayaw mo nang ma-stress, ayaw mo nang mamroblema pa, gusto mo nang malaya ka, magagawa mo lahat ng gusto mo, wala kang pinoproblema, ganon. Okay? Parang starting all over again para sa sarili mo. And then we have here the Nine of Swords. So, kasi parang masyado ka naging stressful dito eh. Ang dami mong iniisip noon. Or pwedeng, ito yung isa rin sa mga reasons before kung bakit hindi ka makamove on. Masyado kang nag-overthink, masyado kang napangunahan ng takot mo. Okay? Parang feeling mo hindi mo kaya when actually kaya mo naman. Okay? Masyado ka lang pinangungunahan, kumbaga, ng mga bagay na hindi ka sure or natatakot ka. Kumbaga, kasi nga, hindi ka sigurado sa kung ano yung kahihinatnan. Okay? And then we have here the Ten of Swords. So, definitely, it's an end of a problem or an end of a chapter in your life. Parang winakasan mo na. Kasi you feel na deserve mo yung katotohanan or deserve mo yung hustisya or you deserve so much more from whatever it is na nakukuha mo or nangyayari sa buhay mo ngayon. Okay? And then we have here the Queen of Wands. So dahil dyan, mas nagkakaroon ka dito ng self-confidence or bumabalik yung tiwala mo sa self mo. And then we have here the King of Coins. At dahil sa parang nagiging confident ka, nagiging parang pwedeng naaalagaan mo ulit yung self mo, nagiging mas maalindog ka ngayon, pwedeng merong magkaroon ng interest sa'yo. Okay, merong paparating sa'yo na pwedeng seryoso
kaya kang itaguyod, kaya kang panindigan. At hindi lang siya puro salita. Parang talagang gagawin niya yung makakaya niya para tumayo siya, kumbaga, na pundasyon, or how do you say it? Basta para maitaguyod ka niya, okay? And then we have here the 9 of coins. So, sa mga susunod na mga araw, pwedeng mas i-enjoy mo yung pagiging single mo, kung single ka ngayon. Kung hindi ka single ngayon, malaki rin yung chance na makipaghiwalay ka at pipiliin mo na lang maging single, na yung tipong wala kang inaalala, wala kang pinoproblema, and you really feel that this is the right thing for you to do. Kumbaga kumuha ka lang talaga ng lakas ng loob mo para gawin yun. Okay? So, magiging single ka, pero kahit na single ka, parang you are okay, or you are happy. Okay? Parang mas naaalagaan mo yung sarili mo, mas na-appreciate mo yung self mo, mas nagagawa mo yung mga bagay-bagay para sa sarili mo. Okay? And then we have here the Knight of Coins. And again, meron talagang kumikilos dito na papalapit sa'yo. Maybe nakikita niya or makikita niya yung improvements mo, ma-attract siya sa confidence na ipinapakita mo, ganyan. And pwede rin na ibig sabihin nito is mas makaka-concentrate ka sa iyong career, mas magpo-focus ka doon, at dahil doon pwedeng mas maging maganda ang daloy ng pera, or mas maging financially secured ka. Okay? And then we have here the Page of Wands. So definitely, again, there is going to be someone who will spark something within you. Okay? Magkakaroon ng interest sa'yo, at magkakaroon kayo ng spark, at maglalandian kayong dalawa, at yun nga, magkakaroon ng attraction between the two of you. Okay, but this will happen after na tipong naibalik mo yung kumpiyansa sa sarili mo, at parang okay ka na kahit single ka, at hindi mo inaasa sa iba, kumbaga, yung happiness mo. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Two of Swords, the Ace of Swords, the Eight of Cups, and we have here the Six of Swords. Okay, malaki yung chance na yung person ninyo ay air sign, or you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. And mukhang sa mga susunod na mga araw, magiging indecisive ka. Okay, parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Especially if you will find out something. Parang merong katotohanan na iyong matutuklasan. At dahil sa katotohanan na ito, parang nag-aalinlangan ka sa kung ano yung dapat mo na gawin. But we have here the Eight of Cups and the Six of Swords. So kahit na nag-aalinlangan ka dito, I think you will find somehow the courage to move forward. Okay, or may lalayuan ka. Kasi siguro sa umpisa, naguluhan ka doon sa malalaman mo. Pero I think magkakaroon ka rin ng clarity. Okay? Na pwedeng
marirealize mo na hindi na ako magiging masaya dito. Hindi ko na mahahanap dito yung mga hinahanap ko, yung mga pangangailangan ko na kailangan ko ng lumayo para magkaroon ng mga positive changes sa buhay ko. Okay? And then we have here the star. So, isa sa mga reasons nga kung bakit nag-aalinlangan ka. Kasi medyo may hope ka pa dito, umaasa ka pa dito na maybe something good will still happen, ganyan. And then we have here the Page of Cups, the Two of Wands, and then we have here the Ace of Wands. Pero, ang sinasabi dito, meron kang makikilala pa na bago. Okay? It can be a water sign or a fire sign. Parang in the future to, no? Sinasabi lang dito, meron ka pang makikilala na bago in the future na makaka-relationship mo. Or pwedeng ito yung you are hoping, kumbaga, na meron ka pang makilala na iba. Kaya mo napili din dito siguro na umusad na, mag-move on na. Kasi deep inside you, there is hope na meron ka pang makikilala na iba. Okay? And then we have here the Queen of Cups. So yes, you're going to be in love. And then we have here, pero we have here the Seven of Swords, the Devil. The Queen of Cups, parang kung sino man yung minamahal mo ngayon, pwedeng niloko ka before at pwedeng magigilty somehow itong tao na ito at magre-reach out sa'yo and you will be tempted again by this person. But we have here the Death card, the Six of Cups. Ay nako. Okay. So, may mabubuhay nga talaga. Okay? So, yung pag-move on mo dito, mas mauudlot lang. Kasi meron na naman mag-message sa'yo, matitempt ka na naman na balikan. And malaki yung chance na babalikan mo nga kung sino man itong tao na to na mabubuhay muli o magpaparamdam muli sa'yo. And then we have here the Four of Cups. Kumbaga, there's going to be a missed opportunity. Okay, kasi mas pinili mo na balikan itong tao na nangloko sa'yo. So, itong bagong tao na ito, pwedeng mawala. Okay. Kasi, you were busy with the past. So, hindi mo mapapansin itong tao na to. Pwedeng mamimit mo itong tao na to, pero hindi mo pag-iinteresan. Kasi nga, yung focus mo, mababaling na naman doon sa nakaraan mo. Okay. So, yung move on mo dyan, choose mo lang yon. Okay? Kasi nga, sabi ko na kanina dito, the star, deep within yun, meron pa kasi yung hope na baka sakali, baka this time nagbago na siya. Baka this time mas okay na. Pero ayun, hindi natin alam kung anong actually na mangyayari. So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo.
Para sa mga Capricorn, okay, we will see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Let's see. Malasahin ko lang. Okay. So we have here the Knight of Coins, the Magician, the Three of Swords. Merong lalapit sa'yo na tao. Itong tao na to napaka-selfish. Itong tao na ito may pagka-user, manipulative, pwedeng merong iba, may third party. So lalapitan ka ng tao na ito at parang at first makakaramdam ka na binibigyan niya ako ng time. Palagi siyang nagme-message. Parang ang sweet niya sa akin ngayon. Yung pala, meron lang siyang kailangan sa'yo. Okay? And then, pwedeng masaktan ka lang muli nitong tao na ito. And then, we have here the Sun, the Three of Coins. Pero, of course, magiging masaya ka kasi nga nagbabalik siya but parang feeling mo binibigyan ka niya ng time and attention. So, makakaramdam ka ng happiness. Okay? Kasi feeling mo, nakikipag-ayos siya, balikan siya sa akin and mukha naman na seryoso siya. Ginagawa niya yung makakaya niya. Ganyan. Pero hindi mo alam, parang nagja-juggle siya dito. Pwedeng pinagsasabay niya pa rin kayo. Pwedeng meron pa rin iba. Okay. And then we have here the King of Coins, the Ace of Coins, and the World card. So, dahil dyan, pwede kang makipagbalikan nga sa tao na ito. Okay. Lalong-lalo na kung yung tao na ito ay long distance relationship kayo. Okay? So, makikipagbalikan ka kasi nga feeling mo, seryoso na siya this time. Talagang gusto niya na magkaayos kami. But then again, sure, nung nagkabalikan kayo, biglang ayan na, nagkagulo na naman the Tower. It's such a disaster, a destruction. Okay? And then, we have here the Queen of Swords. At dahil doon, pwede na naman kayong magkagulo, mag-away nga. Pero, ang maganda dyan, may possibility rin na this time, talagang hindi mo na matake and totally cut mo na siya sa buhay mo. Okay? And then we have here the Seven of Cups. So, ibig sabihin, may iba pa. Or pwedeng, may iba pa kasi siyang option. Or pwedeng, ikaw yung may iba pang option. Hindi lang siya. So, pwedeng ma-realize mo yun once na magkagulo muli kayo. Okay? Siguro sa ngayon, hindi pa enough yung pain or yung mga bagay na hindi magaganda na nangyari between the two of you. Kumbaga, kaya mo pa eh. Kaya, go ka lang go. But I think, marireach mo rin yung limit mo, darating ka rin sa punto na sobrang sakit na at hindi mo na kaya at talagang hihiwalay ka na. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.